Ryan! Welcome sa year-end special episode natin itong 2025. Special episode kasi hindi ito yung usual na episode natin. Marami nagtatanong ano na ba nangyari sa issue or kwento ng mga nagawan natin ng episodes. Kaya naisipan kong gumawa ng compilation ng update sa mga previous debunking or mga adventures natin sa mga random issues. 'Di ba? Ang content ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may support Real Ryan stickers na rin pala tayo. Kaya kung gusto mo mag-represent ng pinaglalaban natin, andito lang yung link sa video. Wala nang paligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin. Unahin na natin yung mga brand-related, tapos yung mga adventures natin versus mga ibang content creators. Ang favorite brand na pagtripan sa social media, either for the views or for the abuse. Meron tayong 2 episodes regarding dito. Ito yung una, yung dating police na content creator. Grabe ng stress ko! Na nasira daw ng nasira ang sasakyan niya. After natin gawa ng episode na to, parang tahimik na rin, no? Usually, content pa rin naman kasi ang pagpapaayos ng sasakyan. Pero, hindi na ito nangyari, no? Base nga kasi sa research natin, ayos na nga kasi yung kanyang sasakyan. Tapos, ina-upload lang niya yung lumang videos kahit na ayos naman na talaga ang sasakyan niya. In short, re-up lang pala at pinagkakakitaan. Tapos, etong recent na nagpatulfo na scam daw ng sindikato sa Ford Casa. Sobrang komplikado nito. Nagkatatlong episodes tayo nito. Sa sobrang questionable na mga nangyari at sinasabi at pabago-bago ang kanyang salaysay, hanggang sa napaisip pa tayo ng what if. What if kasama siya sa racket na perahan ng kasa? Pero ang update dito, kulong na yung ahente. Hindi na rin naghabol sa kasa ang biktima. At least, sure na tayo na hindi siya kasama. At speaking of scams, meron rin sa Toyota. Ito yung kwento ng content creators na mag-asawa na nakabenta ng Fortuner. Tapos isang araw, nahatak yung kotse na binenta nila. Under Toyota Financial Services, papala yung sasakyan. In short, biktima sila na namimeke ng documents. Nakadalawang episodes tayo dito. Itong una, diniscuss nila yung kwento. Bakit nila to binili, ano nangyari, etc. etc. Tapos sinisi nila yung Toyota na madaya. Tapos sa sumunod na episode, nag-update yung asawa. Iba na ang tono. Tagapagtanggol na sila ng mga scam victims ng Toyota. Tapos, tayo naman, diniscuss kung ano yung logical na pwedeng nangyari at saan sila nabutasan. Alam nyo, sa totoo, sobrang fishy kasi ng kwento na to. Kasi tandaan, hindi nila sa kasa binili, pero Toyota ang tinitira nila. Tapos, hindi pa sila talaga ang biktima. Kasi 'di ba, nabenta na nga nila to sa iba. Bakit sila yung para bang nahatakan ng sasakyan at bakit Toyota, HPG at lahat na sinisisi nila? Dito ako napamangha pagkatapos. May nag-send nito sa atin. Hindi ko alam kung bakit nakaprint to. Resibo ng dating post mula sa lalaki. Nakasulat details ng sasakyan. Tapos first owned, owner-seller. Tapos binenta nila ng 1.6M. Tanda mo pa ba magkano nila binili at bakit kaya nila sasabihin na sila ang first owner ng sasakyan? 'Di ba? Binili nga nila ito sa iba kasi sarado na mga kasa sa Holy Week. Kayo na lang mag-isip. Tapos etong pinaka-recent, yung isang BYD owner nagka-body and paint repair tapos nakita niya yung kotse sa ibang paint shop na nakataklob na para daw bang tinatago. Sa video natin, in-explain natin if normal ba tong procedure. Ang update dito, unconfirmed info ang nakuha natin. Hindi daw yung nagreklamo ang registered owner ng sasakyan. Hindi ko alam kung may bearing yun. Tapos, isa pang unconfirmed info. Trespassing daw siya. Kasi unauthorized daw ang pagpasok niya sa property ng shop. Pero, nagmamatter pa ba yun? Nakagawa na siya ng issue. Ang update lang dito is from wagas magreklamo to BYD evangelist. At lahat daw ng to, misunderstanding lang.
course, I would like to thank Sir Arvin from BYD Philippines, BYD Cars Philippines, for assisting me with my concerns from the very first day that I sent an email and up to this moment na na-release na yung unit. Promise na appreciate ko po lahat kahit na tawag ka ng tawag sa akin just to give me an update. I really appreciate it. Kaya kung meron kayong mga issues din with the BYD, don't hesitate to contact the email address of their customer service. Bumili kayo ng BYD. Hindi ko sinasabing pangit ang BYD Don't get me wrong. Hindi ko sinasabing pangit ang BYD. Maganda ang BYD. Next, yung busted. Busted! Busted! Naraket lang pala yung check ng second hand. Hindi pala talaga nila alam. Update dito, nagsalita yung mismong nagbebenta ng sasakyan. Nagbalak pa mangumisyon as in commission na. According sa seller, binulungan na pwede daw niya ipakuha pa rin yung sasakyan sa buyer. Bigyan lang daw siya ng komisyon para sa benta. Sana hindi mekaniko ang pinasok yung profesyon. Nag-ahente ka na lang sana. Nako, pumasok ng usapin ng mekaniko. Siyempre, update sa favorite mekaniko turn vlogger natin. Ano na nangyari? Sandamakmak na debunking or rebut episodes na nagawa natin. Ang nakakatawa dito, every time nag-rebut tayo, wala na silang nasasagot. Paalala ko lang yung huling naghamon sila ng debate na nawala na sila parang bula. Kasi sinagot sila nung gusto sana natin mag-judge sa debate. Tinapos na. Pero okay lang naman sa totoo na hindi matuloy. Kasi ang hirap naman makipagdebate sa unggoy, di ba? Sa sobrang galing niya, gusto niyang pahirapan ang sarili niya sa push start ng pag-start ng sasakyan. Tapos, sa usapin ng brand new or second hand, meron tayong mga episodes na bumangga tayo ng mga advisors na yung mga advice nila, mas maganda daw ang second hand o luma. Isa, mekaniko turn vlogger sa episode na to. Kasama sa brand new yun. So parang ginawa na nila ngayon yung mga kotse na mas malalambot. Isa naman, financial advisor na gusto makatipid. Ang nakakatawa, pareha sila hindi na sumunod sa kanilang advice. Isa, naka-BEV, isa, naka-PHEV. Tapos, parehas Chinese brand. Kaya yung mga tinuturo nila, parang kinain nila ulit yung mga sinabi nila. Tapos, yung sa neutral o drive sa stop issue, na nagkampihan yung dalawang may alam. Daming maling alam nga lang. After ng episode na to, napagawa ng nobela sa comment section yung isa, na gumawa pa ng rason na baka iba daw yung model ng sasakyan at kung ano-anong excuses pa. Tapos yung isa naman, gumawa ng isang episode na gagawa din daw ng sagot. In short, parehas sila gagawa ng episode to disprove yung ginawa natin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Hanggang dada lang pala. Tapos, yung huli na hindi daw umiinit yung preno, ayun, pasok pa rin sa huli niyang video. Hindi pa rin niya maamin. Game. Moment of truth. Joke lang, mga unggoy. Ayan na. Tutok mo to, hawak ko yung preno. Pati disc pre, hawak ko. Mga pinagsasasabi nyo dyan, na kumukulo dapat preno. Baka sabihin nyo hindi ko hinawakan ha. Ano ngayon? What's your next move? Tapos, nakawakan niya ang brake caliper. Tsaka sa taas ng brake pads. At disc. 3, 2, 1. Oops! Biglang inalis. Mainit kasi. Paso siya eh. Hindi lang niya masabi. Meron pa ba kayong ibang episode na gusto malaman anong update? Gusto ko mabasa sa comment section. Stay curious everyone and keep learning at sana tama ang masagap nyo sa internet. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati ka updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong! O, teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.